9 days old pa lang to. Yun o. Malakas silang kumain ng saging, puno ng saging, tsaka dahon ng saging. Kahapon, pinakain ko sila ng Madre de Agua. Tsaka talagang ganado sila sa pagkain. Yun. Pero katatapos lang to kumain ng ano guys, ng feeds. Gumagamit din ako ng feeds, Haga starter pellets. Yun. Pagkatapos nila kumain ng feeds, ito na yung pinaka panghimagas nila. Malakas talaga sila kumain ng mga dahon-dahon, halaman. Yun. Sa susunod guys, mulberry leaves naman yung ipapakain natin sa kanila. Halos araw-araw pinapakain ko sila ng iba't ibang klase ng mga gulay o halaman para sa additional vitamins and minerals nila sa katawan. Yun guys, 9 day old after weaning. Yun. May halo silang large white, no? Large white yung kanilang ama, tsaka upgraded native pig naman yung kanilang ina. Tingnan natin guys kung makaka-fight ito sa timbang, sa katulad ng mga hybrid pigs natin. After 4 months siguro, no? Abangan nyo guys. Tingnan natin guys after mga 4 months.
1 month old na guys ang ating baboy. Ika 30 day old na nila ngayon. Ito na sila. So malakas sila kumain ng dahon ng saging. So pagkatapos nilang kumain ng feeds, pinapakain ko sila ng dahon ng saging para hindi sila magtai. Nakakatulong to para hindi magtai yung mga alaga nating baboy. Ito. Tapos ito na si Carla, yung native pig natin na upgraded, 1 month na buntis. Ito siya. Tapos ito na yung anak niya. 5 yung kanyang anak, 2 dito, tapos 2 doon sa kabila. Yung isa nandoon sa duty. So mabilis lang sila lumaki guys kasi halos 4 times a day ko sila pinapakain ng feeds. Saka mayroon pang extra na panghimagas, sari-saring halaman tulad ng dahon ng saging, madre de agua, puno ng saging, ipil-ipil leaves, mulberry leaves. O kaya medyo masigla yung mga alaga natin kasi pinapakain din natin sila ng mga halaman. Good morning. Ito na yung upgraded native pig natin. 1.5 months na sila ngayon. Ito na 1.5 months. Tapos ito yung kanilang ina, si Carla, 1.5 months na ring buntis. Yun, pinapakain ko ng puno ng saging. Unlimited yung kanilang pagkain ng mga dahon, no? Paborito to ng mga baboy. Excited talaga sila kumain ito. Ito na, pang merienda nila to mamaya. Ito sila guys, oh.
Katatapos na nilang kumain, unlimited kasi yung dahon ng saging dito. Pang merienda nila, oh. Mamaya pa sila paliguan. Mga 8 o'clock in the morning mamaya. Yun. Pag medyo matunaw na yung kinain nila. Tapos, bibigyan natin uli sila mamaya ng ito. Puno ng saging. Palagi silang busog, guys. Hindi natin pinapabayaan na wala silang makain. So 1 month and 3 weeks na sila, guys, simula nang iniwalay sa kanilang ina. Ito naman yung kanilang ina, si Carla. Yan. Pinapakain ko rin to ng ng ano, guys, ng puno ng saging. Kahit buntis. So guys, ang lakas. Sarap na sarap silang kumain ng puno ng saging. Dagdag ano din, bawas gastos din. Kaya medyo maganda yung katawan nila, malulusog sila. Upgraded native pig to, guys. Yun, malakas sila kumain. Dagdagan pa natin konti. Ito, tambad ng tumayo, yun, busog na busog, hindi pa ako nakapaglinis, hindi na makatayo, busog, tsaka ganadong kumain. Dito sa aming lugar maraming namatay na baboy tsaka mga inahing baboy dahil sa ESF. Pero buti naman at sana makaka-survive to mga alaga natin. Kaya palagi ko silang binibigyan ng mga halaman. Madre de agua, mulberry, dahon ng saging, puno ng saging. At least pandagdag resistensya din. Okay, guys, ito yung isa, tamad to tumayo. Hello. Hello. Ayan. Alas 5 na ng hapon at ito na yung natira sa ating puno ng saging. Wala ng laman yung ating lalagyan. Saka ito na, naubos na nilang kainin. Busog na busog sila, guys. Yun. Ito na yung natira na puno ng saging, kalat-kalat.
So ito yung mixture natin, guys. Isang tabo na hog starter pellets, tapos isang tabo ng hog grower pellets, at saka dalawang darak ng mais or palo dito sa amin. Ayan. Saka i-ferment natin to, guys, 10 to 15 minutes. Tapos lagyan natin ng molasses. Yan. Hayaan muna natin, guys, na ma-ferment siya 10 to 15 minutes. Tapos mamaya ibigay na natin sa kanila. Ito na siya. After mga 15 to 20 minutes, ito na siya. Parang lugaw. Tapos ibigay na natin sa kanila. Ito na. Ibigay natin sa kanila. Ayun. Ito. Ayan. So guys, sarap na sarap lang kumain, oh. Medyo manamis-namis kasi merong molasses. Yun, medyo hindi na maganda yung pakainan natin, guys. Maskip. Next time i-improve natin to. Yun, oh.
Next time, i-improve natin yung kainan nila. So guys, konti na lang. Nako guys, ubos yung isa, singot. Tapos ito pinatira konti, pinatira ko konti na lang, pero wala nang naman, ubos na. Yun busog na sila. Pero mamaya kainin din nila to kasi meron tayong ilaw. Ayun, meron ilaw dito. Mamaya tatayo yan, kakainin yung natira. Okay, tapos meron pa tayong meron pa tayong ditong puno ng saging. Mamaya ibigay natin to sa gabi kasi pag gabi kumakain pa sila, o pang merienda nila mamayang gabi. Yan, ito ibigay natin to mamaya. Okay, ito na. Yun, busog na sila. Ito, tulog sila. Bakit kaya hindi nila naubos yung kanilang pagkain? Yung isang dahilan kasi minsan naparami sila ng merienda. Kaya kapag marami yung nakain nilang mga halaman, nababawasan yung pagkain nila ng feeds. Kaya laking tipid din guys. Ito, nagpapahinga na sila. Ito na guys, yung ginayat nating puno ng saging. It's 8 o'clock na. Ibigay na natin to sa kanila. Okay. Okay, punta na tayo doon sa kulungan nila. Speaker. I-video nito. Ito guys, yung ano natin, yung palagi natin pinapakain sa ating alaga. Isang balde. Tingnan natin guys kung maubos nila to, kasi kagabi binigyan natin sila ng merienda. Tingnan na lang natin kung kaya pa nilang ubusin to. Okay. Pasensya na guys, hindi talaga maayos yung pakainan natin. I-improve na lang natin to later. Ito. I-improve natin to later. Hindi masyado maganda pakainan natin. Halika dito. Okay. Talagang masarap sila kumain guys. Tingnan natin kung maubos nila to. Ito yung palagi kong mini-mix na pakain nila. Kagabi nagbigay tayo ng ng puno ng saging.
Tingnan natin kung kaya pa nilang ubusin to. Kung makakatipid nga tayo sa feeds natin. Tingnan natin kung kaya nilang ubusin. Ito may konti. Lalapad yung likod guys, oh. Sana makasurvive kasi may ESF pa dito sa aling lugar. Konti lang yung nag-aalaga ng baboy dito. Kasi yung iba takot mag-ialaga ng baboy. Kasi may mga kaso na kasi na mamatay yung mga alaga nila eh. Kaya mahirap din guys yung bintahan dito ng mga biik. Kasi walang ano, wala masyadong bumibili ng biik. Talagang sarap na sarap sila guys mag ano, kumain. Ganado sila palaging kumain guys. Ito si Carla, yung ina nila, busog na. Tapos na, kakain na. Medyo matipid siya sa pagkain. 1 and 1/4 kilo yung pinapakain ko na hog breeder mass. 2 times a day. Umaga at hapon lang. Tapos yung pang merienda niya, binibigyan ko lang ng puno ng saging. Titingnan natin later guys kung ano ang magiging epekto nito kasi buntis siya eh. Hindi ko alam guys kung nakakasira ba to ng anak niya sa loob, pero hindi naman siguro. Yung alam ko lang, yung Madrid de Agua hindi maganda sa ano, pakain sa mga buntis. Kasi ano daw, ano ng legumes daw yun. So pag legumes medyo irritant siya sa nagbubuntis, no? Kaya maaari daw na ano, na mamatay o masira yung ano, yung pinagbubuntis ng isang inahin. Kaya hindi naman ako nagbibigay ng Madrid de Agua. Ano lang, puno ng saging lang, kangkong, at saka yung ibang halaman. Minsan nagbibigay ako ng malunggay, dahon ng malunggay. Ito guys, tignan natin. Ubos na oh. Ito, sige pa, kain nila. Dagdagan natin kaya. Tingnan lang natin guys kung kaya pa nilang ubusin ito. Ito. Dik. Oh. Lagay lang natin lahat para tingnan natin kung ano kaya nilang ubusin. Ito wala nang laman oh. Kaya pa rin nilang ubusin guys. Lagay ko lang to. Masarap kasi yung combination ng ano, ng yung darak ng mais tapos ng feeds, kasi mabango yung ano, yung darak ng mais. Tapos nilalagyan ko pa ng konting molasses, siguro manamis yung ano, yung lasa ng sabaw. O, tapos piniferment natin, parang lugaw siya. Kaya masarap yung paghigop ng mga alaga nating baboy. So guys, malapad yung likod nyo. Malapad oh. May isang dangkal oh, ligit. Okay.
Today is July 30. August 5, 2 months sila. So August 5 pa sila magto 2 months. Ito, so may ano pa, may 5 days pa para mag 2 months sila. Pero parang mabigat na siguro to guys, kasi parang ano yung katawan nila, oh. Matigas. Matigas yung katawan nila. Yun, matigas yung katawan. Ay, yung isa guys, oh, busog na busog na. Yun yung maliit. Maliit siya kumpara dito sa tatlo. Oh, pero busog na yan guys. Oh, ito, ubos nila, oh. Ubos pa rin nila, oh. Konti na lang. Konti na lang, oh. Ubos pa rin nila. Kahit nagbigay tayo ng merienda nila kagabi. Sa bagay, konti lang naman yung naibigay natin. Pang ano lang yun, pang midnight snack nila. Ito, konti. May natira pa konti. Oh, konti. Ayun. Yun. Tapos mamayang ano, mga 9 to 10 o'clock, bibigyan na naman natin sila ng ano, ng makain nila. Kahit ano lang, dahon-dahon. Minsan binibigyan ko sila ng ano, napier grass. Dami kasing damo dito guys. Kangkong, dahon ng kamuti, ipil-ipil leaves, yung mga tanim natin, Madre de Agua, tapos yung ano, mulberry leaves, dahon ng saging. Iba talaga guys pag sa probinsya, no. Marami kang pwedeng maipakain sa ano, sa mga alaga mo. Tapos hindi ako guys gumagamit ng mga chemicals doon sa aking farm, sa aking garden, sa farm ko, kasi maganda na yung natural yung pagtubo ng mga pananim ko doon. Yun, oh, busog na sila. Oh, konti lang, may natira, konti. Hindi talaga nila masingot, oh. Kasi busog na sila, eh. Yun, oh. Ito. Okay, so, yan. Yun. Ito. Pigi. Oo. Bilog yung katawan nila, guys. Bilog. Ayun. Tsaka medyo matigas na yung mga laman niya, yung muscle niya. Kasi yung puno daw ng saging ay parang muscle builder yan. Parang nagpapalaman, nagiging malaman daw yung ano, yung katawan ng baboy kapag makain sila palagi ng puno ng saging. Ayun. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay patuloy ninyong subaybayan ang aking mga video. I-update ko kayo guys palagi para ma-monitor natin kung paano ba tumutubo o lumalaki yung ating mga alagang baboy gamit po ng simpleng sistema natin sa pagpapakain. Maraming salamat po uli. Please like and subscribe my channel. Bye bye.